Kapag pagod na ang puso, kapag wala ng lakas ang kaluluwa, kapag ang katahimikan ng umaga ay puno ng sala at mga pag-iisip, doon papasok ang panalangin na ito sa pinakamalalim ng iyong pagkatao. Batay sa Salmo 112, ang makapangyarihang panalangin na ito ay hindi lamang aliw, ito ay isang tapat na pagsuko, isang tunay na pag-amin, isang diretsong pakikiusap sa habag ng Diyos. Walang parusa dito, may pagkakataon kang bumalik upang sabihin, Panginoon, hindi ko na kaya. Pero kayo po ang makakagawa ng lahat. Ang panalangin na ito ay para sa iyo na nagkamali, para sa iyo na hindi na alam kung paano bumangon, para sa iyo na may basag na kaluluwa, pero naniniwala pa rin na makakagawa ang Diyos ng bagong bagay. Ngayong umaga, hayaang linisin ka ng salita, hayaang ayusin ka ng grasya, hayaang yakapin ka ng Diyos ng walang kondisyon. Kapatid, kung naririnig mo ang panalangin na ito, hindi ito aksidente. Nakita ng Diyos ang iyong mga laban sa katahimikan, ang mga gabi mong hindi makatulog at ang mga lihim mong luha. Kilala niya ang iyong pagod na kaluluwa at ibinigay niya ang salitang ito bilang aliw. Ang Salmo 112 ay nagbubunyag ng makapangyarihang katotohanan. Mapalad ang nagmamalasakit sa Panginoon at nagliligaya sa kanyang mga utos. Ang kanilang lahi ay magiging malakas sa lupa at ang kanilang tahanan ay puno ng pagpapala. Ang salmo na ito ay isang buhay na pangako ng kasaganaan at kapayapaan. Sa pagdarasal ngayong umaga, ikaw ay nahahango sa pangakong iyan. Binubuksan mo ang langit sa iyong buhay na nag-aaktibo ng espiritual na takip na maaring baguhin ang iyong araw, mga desisyon at direksyon. At kung sakali mang ngayon ang araw na tatanggalin ng Diyos ang mga bagay na parang natigil, at kung ito ang sagot na kailangan mo nang naisip mong lahat ay nawala. Ang panalangin sa umaga ay hindi gawain, ito ay kilos ng kapangyarihan. Isang espiritual na susi na bumubukas sa hindi nakikita. Sa pagdarasal sa simula ng araw, sinasabi mong sa Diyos ka nagtitiwala ang iyong paglalakbay na nag-aaktibo ng proteksyon, karunungan at kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Ngayon, ipapanalangin natin ang Salmo 112 at ang salitang ito ay magmamarka sa iyong kaluluwa, tahanan at paglalakad na may balanse at pagpapala. Isulat ngayon sa komento, Panginoon, aktibo ko ang iyong kasaganaan at kapayapaan sa aking buhay. Sa paggawa nito, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya, nagpaparoot parito ka sa iyong katotohanan at nagpapadala ng mensahe sa espiritual na mundo. Naniniwala ako sa iyong mga pangako, Panginoon. Kung ito ay humipo sa iyong puso, magbigay ng like. Ang kilos na ito ay maaaring magdala ng pag-asa sa iba na lubos na nangangailangan. Ngayon, pumasok tayo sa presensya ng Diyos, oras na para manalangin. Ama naming minamahal, ngayong umaga ay dumarating ako sa harap mo na may bukas na puso, uhaw sa iyong presensya na naghahangad ng iyong kapayapaan at kasaganaan sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Salamat sa bagong umaga, sa pagkakataong ito na bumangon ako ng may pananampalataya, maglakad ka sa aking tabi at ipahayag na kayo ang aking kanlungan, kapayapaan at tagapagbigay. Ngayon, tinatanggap ko ang iyong salita sa Salmo 112. Sa kababaang loob na tinatanggap, iko ang iyong pangako para sa mga may takot sa iyo at nagliligaya sa iyong batas. Ipinapahayag ko na ganap kitang pinagtitiwalaan na nais ko pong makalugod sa iyo sa bawat hakbang, pag-iisip at desisyon. Bigyan mo po ako ng pag-unawa upang lumakad sa iyong mga landas, pumili ng tama kahit masakit at manatili sa gitna ng pagsubok. Aktibo mo po ang iyong kasaganaan sa aking buhay, hindi lamang sa material, kundi sa kaluluwa. Magkaroon ng saganang pag-ibig sa aking tahanan,
kapayapaan sa aking puso, karunungan sa aking mga salita, at linaw sa aking isip, na ang aking buhay ay sumasalamin sa iyong kabutihan at makita ng mga nakapaligid sa akin ang iyong grasya sa akin. Ipanalangin ko po na pagpalain mo ang aking lahi, tulad ng iyong pangako sa iyong salita. Ingatan mo ang aking mga anak, mga apo at buong pamilya. Protektuhan mo sila, gabayan sa mga landas ng katapatan, ilayo sa kasamaan at ibuhos sa kanila ang iyong pabor. Na ang pamana na aking iiwan ay hindi lamang material kundi espiritual, na mahalin kanila tulad ng pag-ibig ko sa iyo, na maglingkod sila tulad ng nais kong maglingkod sa iyo. Ngayon ipinapahayag ko na sa aking tahanan naninirahan ang pananampalataya, pag-asa, kalusugan, kagalakan, at higit sa lahat ang iyong presensya. Alisin mo po ang lahat ng pag-aalala, pagkabalisa at espiritu ng kakulangan at pagkasira, na mawasak ang mga tanikala ng takot, kabiguan at pagkabagal. Panginoon, aktibo mo ang iyong kasaganaan sa aking isip, trabaho, relasyon at bawat proyekto ko. Bigyan mo po ako ng iyong kapayapaan sa loob, ang kapayapaang hindi nakasalalay sa labas, na nananatili kahit may unos. Nais kong mabuhay ng may kumpiyansa, walang takot sa masamang balita, na may matatag na puso sa iyo. Turuan mo po akong magpahinga sa iyong kalooban, maghintay sa iyong oras, at magtiwala kahit hindi ko nauunawaan. Kayo ang aking bato, aking seguridad, aking kanlungan sa gitna ng kahirapan. Ngayon ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pasanin, pag-aalala at lahat ng aking plano, na ang bawat hakbang ko ay gabayan ng iyong espiritu, na ang aking mga desisyon ay nakahanay sa iyong layunin, at lahat ng aking simulan ay may iyong pagpapala. Huwag mo pong payagan akong lumihis sa kanan o kaliwa, na ang aking paningin ay nasa iyo at hindi sa mga abala ng mundo, Ama. Salamat sa pagdinig sa aking panalangin ngayon. Salamat sa bagong araw, sa bagong pagkakataon. Salamat sa pag-ibig mo sa akin kahit ako ay nagkamali sa sarili ko. Ngayon itinataas ko ang aking mga mata sa langit at ipinapahayag, kayo ang aking pastol, walang kulang sa akin. Kahit dumaan ako sa madilim na libis, hindi matatakot sapagkat kayo ay kasama ko. Aktibo mo po ang iyong kapayapaan, kasaganaan at kapangyarihan sa aking buhay, na ang araw na ito ay puno ng iyong kaluwalhatian, iyong kabuuan at iyong gabay sa bawat detalye. Panginoong makapangyarihan, ibinabalik ko ang aking puso sa iyo nang may paggalang at kababaang loob. Bago umikot ang mundo sa paligid ko, huminto ako upang hanapin ang iyong mukha. Kinikilala ko na walang saysay ang lahat ng wala ka. Kayo ang aking pinagmulan, aking kanlungan, aking simula at dulo. Na ang iyong presensya ay punuin ang bawat sulok ng aking pagkatao, na magdala ng liwanag kung saan may dilim, kaayusan kung saan may kalituhan, at kapayapaan kung saan may pagkabalisa. Ngayon nagdarasal ako para sa isang kasaganaan na lampas sa material, na hinahangad ko ang kasaganaan sa espiritu, malulusog na pag-iisip at bunga ng espiritu na makikita sa aking kilos. Turuan mo po akong lumakad ng may kababaang loob, pagpipigil sa sarili, kagalakan, matatag na pananampalataya at tunay na pag-ibig, na ang aking buhay ay maging patunay na ang nagpapakamahal sa iyo, tulad ng itinuturo ng Salmo 112, ay tumatanggap mula sa iyo ng gantimpala, direksyon at katatagan, na ang aking puso ay hindi maimpluwensyahan ng takot o kawalan ng pag-asa, na may malalim na ugat sa iyong salita, tulad ng puno sa tabi ng buhay na tubig, na lahat ng aking simulan ngayon ay nasa iyong mga kamay, at ang bawat hadlang ay maging pagkakataon sa iyong biyaya. Linisin mo po ang aking mga pag-iisip ng iyong karunungan, upang walang lugar para sa
duda o kawalan ng pag-asa. Nagdarasal din ako para sa mga tahimik na lumalaban ngayon, para sa mga nagising ng may luha na pakiramdam ay nawawala ang pag-asa, na ang panalangin na ito ay maging tulay sa pagitan ng kanilang sakit at iyong aliw, sa pagitan ng kanilang pagkabalisa at iyong kapayapaan. Ipakita mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa, na kayo ay pumapalibot sa kanila ng iyong makapangyarihang presensya, na ang umagang ito ay maging bagong simula na may makalangit na layunin. Diyos na matuwid, itatag mo po ang iyong kapayapaan sa akin bilang matatag na pundasyon, hindi nakabatay sa kung ano ang mayroon o kulang sa akin, kundi sa kaalaman na kayo ay kasama ko, na ang katotohanan ito ay suportahan ako sa unos at itaas ako sa mga payapang araw. Turuan mo po akong magsalita ng may karunungan, kumilos ng may pag-iingat, at magtanim ng pananampalataya sa mga nakapaligid sa akin. Ngayon ipinapahayag ko sa aking buhay ang isang pag-unlad na hindi ako matitigil, hindi babalik, na hindi ako mapaparalisa ng takot o ginhawa. Itulak mo po ako sa iyong layunin, buksan ang mga pintong hindi kayang isara ng sinuman at isara ang mga hindi naayon sa akin, na ang aking kasaganaan ay bunga ng pagsunod at ang aking kapayapaan ay resulta ng pagtitiwala sa iyo. Salamat sa pagdinig sa akin, sa hindi pagwawalang bahala sa aking mga simpleng panalangin, sa pagpapahalaga kahit sa pinakamalalim na buntong hininga ng aking kaluluwa. Ngayon nagpapasya akong simulan ang araw ng may pasasalamat, hindi reklamo, sapagkat alam ko na kahit harapin ko ang mga hamon, ang Diyos na kasama ko ay mas dakila kaysa anumang balakid ama sa kalangitan. Kinikilala kita bilang Panginoon ng langit at lupa na mamahala sa lahat ng pangyayari, na sumusuporta sa aking buhay kahit hindi ko ito napapansin. Salamat sa pagkakaloob ng araw na ito, sa pagbibigay ng bagong pagkakataon na maglakad ka sa aking tabi at maranasan ang iyong katapatan. Ayon sa Salmo 112, hinahangad kong maging isa na may takot sa iyong pangalan at nagliligaya sa iyong mga utos, na ang aking mga hakbang ay matatag sa iyong salita, na hindi matatakot sa masamang balita, ni hindi susuko sa negatibong pag-iisip, na ang aking kaluluwa ay manatiling nakabaon sa iyong pangako, ang matuwid ay hindi matitinag at ang kanyang puso ay matatag sa iyo. Ngayon itinataas ko ang panalangin na ito para sa kapayapaan sa loob, ang kapayapaang hindi maibibigay o mawawala ng mundo. Ipanalangin ko na patahimikin mo ang pagkabalisa, pakalmahin ang mga panloob na unos, at tahimikin ang mga hindi mapakali na pag-iisip. Espiritu Santo, kontrolin mo ang aking isip at damdamin, takpan mo ako ng kapayapaang lampas sa pag-unawa at ingatan ang aking puso kay Kristo Jesus. Hiniling ko rin na aktibo mo ang ganap na kasaganaan sa aking buhay. Hindi ko nais ang yaman ng walang layunin, ni mga pagpapala na magpapalayo sa iyo. Nais kong umunlad ayon sa iyong kalooban, sa karunungan, malulusog na relasyon, tamang desisyon, kabutihan at bunga ng Espiritu, na ang iyong pagpapala ay samahan ng aking mga kilos, at ang iyong kaharian ay maitatag kung saan ako naroroon. Ama naming minamahal, nagdarasal ako para sa mga nakakulong, para sa mga nagdarasal ng mga taon at naghihintay pa rin, para sa mga tapat na hindi pa nakakakita ng sagot. Alalahanin mo sila na hindi ka nakakalimot, na ang lahat ng itinanim ng may pananampalataya ay magbubunga sa tamang oras. Palakasin mo ang napapagod, itayong ang nahulog at i-renew ang wala ng lakas, na ang araw na ito ay gabayan ng iyong tinig. Tulungan mo akong maunawaan ng iyong mga palatandaan, makilala ang iyong kalooban, at tanggihan ang mga maling pintuan. Bigyan mo po ako ng espiritual na pananaw upang hindi ako maimpluwensyahan ng aking nakikita, kundi ng kumpirmasyon ng iyong espiritu.
Nais kong lumakad sa iyong direksyon, hindi sa mga pansamantalang damdamin o emosyon. Diyos na mabuti, ipinapahayag ko na ang aking tahanan ay magiging lugar ng kapayapaan, kabuuan, pag-unawa at pananampalataya. Na kung may anak ako, sila ay lumaki sa takot sa iyo, na ang aking pamilya ay maibalik, na ang mga alitan ay maging pagkakaisa at ang iyong presensya ay punuin ang bawat sulok bilang hindi nakikitang kalasag laban sa kasamaan. At sa wakas, na ang bawat nakikinig sa panalangin na ito ay tumanggap ng himpapawid mula sa langit, na walang matatapos ng pareho, na ang mga pasanin ay mabawasan, na dumating ang direksyon na ipakita ang sagot, na sa pagdarasal ngayong umaga, ang langit ay bumukas at ang iyong pabor ay bumaba. Salamat, Panginoon, sa pagiging malapit na Diyos, sa pagdinig sa amin kahit hindi namin alam kung paano kakausapin. Sinimulan namin ang araw na ito at iyon ang nagbabago ng lahat. Panginoong makapangyarihan, salamat sa umagang ito kung saan makakahinga ako, magbubukas ang aking mga mata at malalaman na ang iyong awa ay naabot ako muli. Dumarating ako sa harap mo ng may kababaang loob, kinikilala na walang iyong gabay ay maliligaw ako, walang iyong tinig ay malilito, at walang iyong presensya ay mawawala ang direksyon. Kayo ang aking kanlungan, matatag na bato at kabuuan sa gitna ng disyerto. Ngayon nagdarasal ako batay sa katotohanan ng Salmo 112. Hindi ito lamang tula, ito ay buhay na pangako at patutuo ng iyong katarungan at kabutihan. Sinabi ng iyong salita na ang may takot sa Panginoon ay mapalad, ang kanilang lahi ay magiging makapangyarihan sa lupa, at ang lahi ng mga matuwid ay pagpapalain. Panginoon, ngayon tinatanggap ko ang pangakong ito para sa akin at aking pamilya. Hiniling ko na aktibo mo ang iyong pagpapala sa aking lahi, na magkaroon ng kalayaan sa aking angkan mula sa lahat ng siklo ng kahirapan, sakit, pagkatalo o matagalang kalungkutan, na ang iyong kasaganaan na nagdadala ng kapayapaan, kagalakan at layunin ay maitatag sa aking tahanan. Mula ngayon, ipinapahayag ko na ang aking bahay ay nahahango sa langit at lahat ng natigil ay magsisimula ng dumaloy. Kayo ang nakakakilala sa mga pangarap na itinago ko ng mga taon, ang mga proyektong buhay pa rin sa aking puso. Bigyan mo po ako ng karunungan upang pamahalaan ng mga ito, buksan ang mga pintong para sa kanila at bigyan ng lakas sa loob upang hindi sumuko, na ang araw na ito ay maging simula ng isang makalangit na pagunlad sa kung ano ang hindi maabot-abo. Hiningi ko po na sa iyong hininga ay mabuhay ang tuyo, itayong ang patay. Hiniling ko rin para sa aking kapayapaan sa loob, sa gitna ng mga responsibilidad, ingay, desisyon at mabilis na pag-iisip, kailangan ko na ka ay magsalita sa aking kaluluwa. Tulad ng pagsasalita mo sa dagat, patahimikin, tahimikin, magsalita ka ngayon sa aking mga takot, pagkabalisa, at panloob na unos. Kayo ang Jehovah Shalom, ang Diyos ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa labas, kundi sa katiyakan na ligtas kami sa iyo. Na ang katiyakan na ito ay samahan ako ngayon, hindi matatakot sa masamang balita, sapagkat ang aking puso ay matatag sa iyo. Na kapag lahat ay nanginginig, ako ay mananatiling nakatayo sa pananampalataya sa Diyos na hindi nagbabago. Diyos na tapat, nagdarasal ako para sa lahat na nangangaral. Kasama ko ngayong umaga. Marami siguro ang may luha, pagod sa pakikibaka, nasugatan ng mga pagkabigo o pagtataksil. Hiniling ko na aluin mo sila, yakapin sila ng iyong espiritu at sorpresahin sila ng mga sagot, ay renew ang kanilang pag-asa. Ngayon sinisimulan ko ang araw na ipinapahayag na kayo ang aking tagapagbigay, aking tagapagtanggol, aking tagapagpagaling, at aking pastol. Walang kulang sa akin, hindi matatakot sa darating,
Hindi babalik sapagkat ang iyong presensya ay una sa akin bilang makapangyarihang higante. Aktibo mo po sa akin ang pag-ano ng matuwid na inilarawan ng Salmo 112, na ako ay maging liwanag sa gitna ng dilim, mapagbigay sa pagbibigay, matatag sa unos at matapang sa paghihintay. Salamat sapagkat kapag nagdarasal ako, ang langit ay gumagalaw. Kapag sumisigaw ako, sumasagot ka. Kapag sumusuko ako, kumikilos ka. At kapag naniniwala ako, binubuksan mo ang hindi inaasahang landas. Ngayon, ibinigay ko sa iyo ang aking araw, aking mga pag-iisip, aking plano at aking mga desisyon. Lahat ay iniaalay ko sa iyo, naniniwala na kayo ay gumagawa sa aking pabor sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. May nagtaka ka na kung bakit may mga tao na kahit sa gitna ng unos, nananatiling payapa, matatag, hindi nawawalan ng ngiti o layunin. Hindi dahil wala silang hirap, kundi natuto silang mabuhay na konektado sa mas mataas na pinagmulan, ang presensya ng Diyos. Ang Salmo 112 ay nagbubunyag ng walang hanggang prinsipyo. Ang matuwid ay hindi matitinag at ang kanyang puso ay matatag, naniniwala sa Panginoon. Hindi ito lamang palamuti, ito ay espiritual na estratehiya. Ipapakita ng Diyos na may mga tao na tuwing umaga ay nag-aaktibo nang hindi nakikita sa pamamagitan ng pagkakahanay ng kanilang espiritu sa kanyang mga pangako, hindi sa balita ng mundo. Ang mga taong ito ay hindi nabubuhay sa ilalim ng takot, kundi sa katotohanang ang Diyos ay kanilang tagapagbigay, kalasag at sustento. Ang sikreto, lahat ay nagsisimula sa takot sa Diyos, na hindi takot kundi paggalang. Ito ay pagkilala na ang Diyos ay una bago ang trabaho, telepono o gulo ng araw. Ang desisyong ito, hindi ako lalabas ng hindi una kong konektado sa langit. Ang saloobing ito ay nagbubukas ng kanal ng pagpapala sa iyong buhay. Kapag inilagay mo ang Diyos sa unahan, siya ang bahala sa iba pa. Ang kasaganaan na binabanggit ng salmo na ito ay hindi lamang material na kabutihan, kundi isang buhay na mayaman sa layunin, pag-ibig at banal na direksyon. Ito ay pagkakaroon ng kapayapaan kapag ang iba ay natatakot, pagbibigay kapag ang iba ay naglalaman, pagtatanim sa panahon ng tagtuyot sa katiyakan na darating ang ani. Ito ay pag-alam na ang iyong mana ay hindi nakasalalay sa mundo, kundi sa langit. Ngayon, inaanyayahan kita na tingnan ang iyong buhay sa espiritual na perspektibo, hindi bilang iniwan, kundi bilang matuwid na sinusuportahan ng katapatan ng Diyos. Baka hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang pabor ng Diyos ay nakapalibot na sa iyo. Ang pintong kailangan mo ay paparating. Ang himala na hinihintay mo ay na-order na at paparating. Habang hinihintay, manatili kang matatag, may kumpiyansa, mapagbigay at puno ng liwanag. Sapagkat ganito nabubuhay ang mga sumusunod sa pangako ng Salmo 112. Hindi nakakalimot ang Diyos sa mga nagpapakamahal sa Kanya ng lihim. Siya ay gumagantimpala sa katapatan, pagsunod at malinis na puso. Hindi mo kailangang lumaban sa iyong lakas o patunayan ang iyong halaga. Ang Panginoon ay iyong depensa. Gagawin niyang magningning ang iyong katarungan tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Tulad ng nangyari kay Abraham, Jose o Daniel na umunlad kahit sa ibang lupa, ikaw rin ay maaaring umusbong kung saan ang iba ay nalalanta. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya at ang pananampalatayang ito ang nag-aaktibo ng makalangit sa natural. May mga araw na ang kaluluwa ay gumigising ng pagod at lahat sa paligid natin ay parang mas madilim, nakababahalang balita, kawalan ng katiyakan, mga bukas na sugat. At doon, ang mensahe ng Salmo 112 ay naging malakas.
Kahit sa dilim, may liwanag para sa mga matuwid. Siya ay maawain, mapagbigay at matuwid. Ito ay pangako para sa mga lumalakad ng may integridad. Hindi itinatatwa ang dilim, ngunit tinitiyak na may liwanag. Isang liwanag na hindi nakasalalay sa kapaligiran, kundi sa Diyos na naninirahan sa puso ng matuwid. Alam mo ang ibig sabihin nito ngayon para sa iyo. Kahit lahat ay bumagsak, maaari kang manatiling nakatayo. Kahit ang iba ay mawala ang direksyon, ikaw ay mananatiling inilawan ng banal na gabay, sapagkat ang iyong liwanag ay hindi mula sa iyong pag-aari, kundi sa sino ang pinaniniwalaan mo. Nag-aalok ang mundo ng maraming paraan upang makamit ang kapayapaan at kasaganaan, ngunit walang makakapantay sa karunungan ng Diyos. Ang Salmo 112 ay hindi inilalarawan ang perpektong tao, kundi ang nagkakatiwala, nagbibigay ng may kabutihan, na nananatiling matatag kahit umiiling ang lahat. Sa panahon ng dilim, ang iyong buhay ay maaaring maging liwanag para sa iba. Ang iyong pananampalataya, katatagan sa gitna ng sakit, kabutihan, sa mahihirap na panahon ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang talumpati, at sa pagkakita sa iyo, nais ng iba na makilala ang Diyos na sinusunod mo. Ito rin ang layunin ng Salmo, na maging salamin ka ng habag at katarungan ng Diyos. Hindi ka lamang siya binibiyayaan para sa iyo, kundi upang maging kanal ng pagpapala, na ang iyong buhay ay magsalita nang mag-isa, na ang iyong pag-iral ay maging buhay na liwanag na magpapawi ng dilim. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng buhay na sinindihan ng Diyos. Kahit maliit ito, ang iyong liwanag ay maaring baguhin ang kapaligiran, basagin ang mga tanikala sa iyong tahanan, magtanim ng pag-asa kung saan may pagod, at ipakita na may Diyos na naghahari at nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Tulad ng kandila na niliwanagan, ang silid, ang presensya ng Diyos sa iyo ay maaaring baguhin ang lahat sa paligid mo. At sa bawat umagang nagdarasal ka at nahahango sa langit, ang liwanag na iyon ay lalong lumalakas. Sa isang mundong sinusukat ang kasaganaan sa salapi o luho, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ibang pananaw. Inilalarawan ng Salmo 112 ang matuwid bilang hindi natatakot sa masamang balita, sapagkat ang kanyang puso ay matatag, naniniwala sa Panginoon. Ang katiyakan na ito sa gitna ng gulo ay isang mas mahalagang anyo ng kasaganaan. Ano ang silbi ng yaman kung nabubuhay ka sa takot? Bakit mag-ipon kung walang kapayapaan ang iyong kaluluwa? Hindi ang Diyos ay tutol sa material, ngunit nais niyang bigyan ka ng hindi mabibili ng salapi. Isang matatag na puso, mapayapang isip, at espiritong nakahinga. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula kapag ganap kang nagkakatiwala sa pangangalaga ng Diyos, kapag maaari kang tumingin sa hinaharap ng walang takot, sapagkat alam mong ang iyong buhay ay hindi pinamamahalaan ng pagkakataon, kundi ng Ama sa kalangitan. Kapag sinimulan mo ang araw ng may panalangin, ang iyong puso ay nahahango sa langit at hinarap ang lahat ng may katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ang matuwid ay umuunlad, oo, ngunit hindi dahil sa dahilan ng mundo. Uunlad ka sapagkat nabubuhay ka sa pagsunod, sapagkat ang iyong buhay ay mapagbigay, sapagkat ang iyong tahanan ay puno ng pasasalamat, sapagkat pumipili kang magtanim ng pag-ibig sa halip na poot, kapatawaran sa halip na galit, at pag-asa sa halip na reklamo. Ginagawaran ng Diyos ang mga nagpapakamahal sa Kanya, at kapag ibinigay mo sa Kanya ang bawat umaga, ang iyong mga plano, pasanin at takot, siya ay tumutugon ng may kapayapaang hindi nakikita ngunit nadarama, isang kapayapaang humihinto sa isip, nagbibigay direksyon sa iyong mga desisyon at bumubukas ng mga landas na sarado. Baka hindi mo pa nakikita ang lahat ng bunga,
ngunit ang bawat panalangin ay binhi. Ang bawat kilos ng pananampalataya ay hakbang patungo sa ani. Sa bawat pagpili, mong maniwala kahit hindi mo nakikita, nag-aaktibo ka ng kasaganaan na lampas sa nakikita. Maniwala kahit parang lahat ay laban, gumagawa ang Diyos, hindi nabibigo ang kanyang salita. Kung ipinangako niya ang kapayapaan, direksyon at kasaganaan, magtutuparin niya ang kanyang salita. Ang iyong itinanim ngayon sa panalangin ay aanihin mo bukas sa pagpapala. Ang Salmo 100 ay hindi lamang inilalarawan ang matuwid bilang pinagpala, kundi bilang kanal ng pagpapala. Ang kanilang lahi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng mga matuwid ay pagpapalain. Ang katotohanan ito ay malalim. Ang iyong buhay ng pananampalataya ay maaaring makaapekto sa mga henerasyon. Sa bawat umagang nagdarasal ka at sinimula ng araw na ito sa Diyos, hindi mo lamang hinahawakan ang iyong kasalukuyan, ngunit nagtatayo ka rin ng walang hanggang pamana. Ang iyong mga anak, apo, kapaligiran, lahat ay naapektuhan ng iyong patuloy na halimbawa ng katapatan. Hindi kailangang magsalita ng marami ang matuwid, ang kanyang buhay ay nagsasalita para sa kanya. Ang tunay na kasaganaan ay hindi pagdami ng pag-aari, kundi mas malaking impluensya. Ito ay pagkabuhay ng paraan na kahit wala ka na, ang liwanag na sinindihan mo ay nananatili, maging alaala ng pananampalataya, binhi ng pag-asa, pamana ng panalangin. Mga bunga na hindi sinusukat ng mundo, ngunit sinasariwa ng langit. Ngayon tinawag kang maging taong iyon. Ang nagtatanim ng kapayapaan, humihinga ng pananampalataya, lumalakad ng may layunin. Sa bawat umagang nakaluhod ka sa panalangin, sinisindihan mo ang isang ilaw na hindi lamang niliwanagan ang iyong landas, kundi pati na rin ng iba. Huwag kang tumigil kahit pakiramdam mo walang nakakapansin. Nakikita ito ng Diyos. Ang bawat luha, bawat sigaw, bawat salita sa lihim ay gagantimpalaan sa nakikita. Ang matuwid ay hindi natatakot, hindi tumitigil, hindi nakakalimot kung sino ang kanyang pinaglilingkuran, nabubuhay upang parangalan ang kanyang Panginoon. At dahil dito hindi kailanman nag-iisa. Ngayon, i-renew ang iyong desisyon na simulan ng bawat araw sa Diyos, hindi bilang gawi, kundi bilang kilos ng spiritual na digmaan, ganap na pagsuko, tunay na pakikisama. Sapagkat kapag nagdarasal ka, gumagalaw ang langit, at kapag gumagalaw ang langit, ang pamana na iyong iiwan ay lampas sa pansamantala. Nakarating ka hanggang dito at iyan ay nagsasabi ng marami. Sa isang mundong maraming sumusuko ng maaga, nanatili ka, naglakbay ka sa landas ng panalangin at pagmumuni-muni kasama ang Salmo 112. At iyan ay hindi aksidente. Ito ay tanda na ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Hindi ito lamang video. Ito ay pagkikita sa banal, isang pagkikita sa Diyos. Tinawag ka niya ngayong umaga, hindi upang aliwin ka kundi upang magsalita sa pinakamalalim ng iyong kaluluwa. Habang nagdarasal ka at nakikinig, nagsimula nang magbago ang isang bagay sa loob mo. Baka hindi mo nakita, ngunit nadama mo. Ikaw ang matuwid ng Salmo 112. Isang tao na naghahanap na parangalan ng Diyos, hindi natitinag ng pangyayari, na nauunawaan na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa itaas. Baka hindi mo alam, ngunit ang lahat ng oras na ito ay nagtatayo ka ng pamana ng pananampalataya na sinasariwa ng langit. Tandaan ito, ang kapayapaan sa loob ay hindi ibig sabihin ng kawalan ng problema, kundi ng presensya ng Diyos, at ang kasaganaan na nagmumula sa itaas ay hindi sinusukat sa material, kundi sa matatag na puso, tahanan na may pagkakaisa
at landas na gabay ng liwanag ng kataas-taasan. Ngayon, nagawa mo ang isang malalim na espiritual na hakbang at napansin ito ng langit. Minamahal na mga kapatid, kung nakarating ka hanggang dito, inaanyayahan kita na mag-iwan ng tanda sa komento upang makilala natin kang isa sa mga matapang, matatag at nagpapatuloy. Isulat ng may pananampalataya, ang aking pamana ay magiging liwanag sapagkat naniniwala ako sa Panginoon. Hindi ito lamang parirala, ito ay pagpapahayag ng pananampalataya, pagsasabi sa Diyos, narito ako, gawin mo ang iyong gawa sa akin at sa pamamagitan ko. Kapag isinulat mo ito, may bagay na naaaktibo, sapagkat ang pananampalataya ay hindi tahimik, ipinapahayag, lumalaganap at lumalakas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, nais kong makipag-usap sa iyo ng direkta. Huwag nang ipagpaliban ang desisyong ito. Baka parang simpleng kilos lamang, ngunit ito ay pintuan sa mas malalim na bagay. Dito, ang bawat panalangin, salita, bawat aral ay may layunin. Ang iyong pagdating ay hindi aksidente, at kung magpasya kang manatili, hindi rin ito aksidente. Ang channel na ito ay maaring maging ligtas na lugar, yung pang-araw-araw na dambana, yung personal na espasyo ng pagkikita sa Diyos. Ang pag-subscribe ay hindi lamang pagpindot ng pindutan. Ito ay paglapit sa isang buhay na mas nahahango sa walang hangga. At kung bahagi ka na ng komunidad na ito, mapalad ka. Bahagi ka ng pamilya ng pananampalataya na hindi nasisiyahan, na patuloy na hinahanap ang Diyos ng may katapatan. I-share ang video na ito sa isang taong nangangailangan. Baka hindi mo alam kung gaano karaming kabutihan ang maaaring gawin ng isang salita ng pag-aliw, isang panalangin sa tamang oras, isang mensahe na nagdadala ng pag-asa. Ikaw ang maaaring maging kanal ng liwanag. Ikaw ang maaaring maging sagot na hinintay ng isang tao ng tahimik. Ngayon, manatili ng ilang sandali sa katahimikan. Hayaang magpatuloy ang musika na gumagawa sa iyong loob. Huwag pang isara ang video, magpasalamat, makinig, manatili, sapagkat ang katahimikan na ito ay bahagi rin ng panalangin. Salamat sa pagiging narito, salamat sa pagtitiwala, salamat sa patuloy na paglalakad ng may pananampalataya.